All right, open your Bibles, if you will, to the book of Second Timothy chapter 1. Second Timothy chapter 1. Tapos pag nahanap nyo yung Second Timothy chapter 1, buksan nyo yung First John chapter 5. So dalawang text natin, ha? May mga daliri ba kayo? Kaya nyo gamitin yung mga daliri nyo? All right, Second Timothy chapter 1. Verse number 12, 2 Timothy 1:12. Anong page sa sample Bible? What page you got? 1503. 1503 page. 1503, 1502. All right. 2 Timothy chapter 1 verse number 12. Basahin natin sabay-sabay. Ready? For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So sabi ni Paul, I know whom I have believed. I know. So, sa testimony ni Paul, sabi niya, I know whom I have believed. I know it. I know. Sa Tagalog, anong ibig sabihin ng I know? Alam ko sino ang sinampalatayanan ko. So, past tense. Alam ko kung sino ang sinampalatayanan ko. I know him. I know whom I have believed. And I am persuaded. Persuaded. So persuaded. Anong ibig sabihin ng persuaded? Nakumbinse. Kumbinsido ako, alam ko at kumbinsido ako kung sinong sinampalatayanan ko. Alam ko yon. So pag-uusapan natin ngayon, this morning, assurance of salvation. Assurance of salvation. Ikaw ba, alam mo na ikaw ba ay ligtas? Alam mo na ikaw ba ay at kumbinsido ka ba kung sino sinampalatayanan mo at kung ano ang status ng kaluluwa mo? Assurance of salvation. I know whom I have believed. Now, 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, tingnan mo ang verse 13. 1 John chapter 5, verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, that ye may believe on the name of the Son of God. So do you know that you have eternal life? Alam mo ba na meron kang eternal life? Yung eternal life ba, pwede mo bang malaman sa kapanahonan natin ngayon? O baka malabo? So itong pag-aaralan natin, paano mo malaman kung ikaw ay saved o hindi saved? So, nais ng Diyos na lahat ng bawat mananampalataya ay dumating sa punto ng buhay nila na alam nila at kumbinsido sila kung sino sinampalatayanan nila. This is Paul's testimony. So, dati si Paul, lumalakad siya sa sarili niyang paniniwala. Opposite ng Diyos, yung kanyang buhay. Pero dumating sa kanyang buhay yung repentance. Alam mo ba ang ibig sabihin ng repentance? Pagsisisi, pagbaling. Kumbaga, nagsisi siya patungo sa Panginoon. Dati, ginagawa niya yung gusto niyang gawin, sinusunod niya yung sarili niyang isip, yung sarili niyang buhay, pero dumating siya sa punto nakilala niya si Jesus Christ, opposite yung pinuntahan niya.
Malinaw ba? May repentance siya. Okay? Ang tawag dito, repentance. Repent. Pasensya na yung sulat ko. Wala na, hindi na ako nagpapa-impress sa tao. Repent. Okay? At hindi lang siya nag-repent. Siya rin ay tumanggap kay Jesus Christ. Tinanggap ni Paul si Jesus Christ. Kaya ngayon, hindi na siya lost in sin. Ito yung lost. Ito yung saved. Kaya sabi niya, ay nagsisi ako, pinagsisihan ko yung kasalanan ko. Ano siya? Relihiyoso yan. Mamamatay tao yan. Pinatay niya yung mga Kristiyano. Hindi naman siya diretsong pumatay. Pero ano siya? Sanhedrin siya, council member siya, binoboto niya na patayin ang mga Kristiyano. In fact, nung pinatay si Stephen, hindi si Stephen, ha? Huwag naman si Stephen. Pero yung Stephen, yung pangalan mo, galing yan sa scriptures. Pangatlong martyr si Stephen sa scriptures, sa bagong tipan. Sino yung unang martyr? Si John the Baptist. Ano nangyari sa kanya? Pinungutan ng ulo. Si Jesus Christ, pangalawa, anong ginawa sa kanya? Pinako sa krus. Tapos si Stephen, anong ginawa sa kanya? Binato siya. Oh, stoning. Sabi ni Paul, yung pangalan niya nga noon, Saul, sabi nga niya, ay kapangalan pa niya yung unang hari. Napaka proud yung kanyang family na sila ay Hudyo. Na yung pangalan ng anak namin, yung unang hari ng Israel na baluktot. Saul. So Saul, as a Sanhedrin council member, voted to kill Stephen. So, sabi ni Saul, akin niyo yung mga coats ninyo, yung mga kasutan ninyo, kasi magbabato kayo ng tao, madugo yan, tatalsik sa inyo yung dugo. Akin na yung inyong mga kasutan, ako mag-ingat nito. Pagkatapos niyong gampanan yung layunin ninyo, ibabalik ko sa inyo yung kasutan ninyo. Napakagaling naman ni Saul. Pero dumating siya sa point na pinagsisihan niya yung kanyang kamalian, yung kanyang maling paniniwala, yung kanyang relihiyon, yung kanyang pamilya, lahat ng alam niya na mali, pinagsisihan niya at tinanggap niya si Jesus Christ. Kaya ngayon, siya ay saved. I know whom I have believed, and I am persuaded. Kumbinsido ako that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So, hindi na ako hahatulan ng Diyos. Dahil ako ay nagsisi at tumanggap kay Jesus Christ. Malinaw ba tayo? Ayan ang testimony ng saved. Okay? Do you know if you are saved? Ano ka? Saved ka o lost? Saved. Huwag mong sagutin ng unless na alam mo talaga. Gusto kong mag-isip tayo, mag-isip-isip kayo. Baka sabihin mo, saved ka. Pero pag tinanong kita, paano ka na saved? Yung kwento mo, hindi ganito. Wala kang repentance, wala ka rin faith, belief kay Jesus Christ. Tanungin kita, sino si Jesus? Baka hindi mo kilala. Ang daming mga tao nagsasabing sila ay Christian, sila ay saved. Pero tanungin mo, si Jesus Christ, kilala mo? Hindi. Wala akong alam patungkol sa Kanya. Tao lang. And so on and so forth. So, I want you to think, I want you to know. Paminsan, yung puso natin, manlilin lang. Akala natin, sometimes feeling saved tayo, pero pag pangit ang panahon, o pangit ang pangyayari, o baka nagkasala tayo, yung feeling natin, baka lost tayo. Pagdududa. May pagdududa. Ikaw ba ay saved? Hindi ako sure. I do not know. Ikaw ba'y kumbinsido na saved ka? Hindi. May pagdududa ako kasi yung ugali ko. Hindi ko makita sa buhay ko talagang surrender ako sa Panginoon. Kaya parang sometimes saved, sometimes lost. Ganun ba ang buhay Kristiyano na gusto ng Diyos para sa kanyang mga anak? Hindi.
So, kailangan examine natin yung buhay natin kung tutugma tayo sa scriptures. Tayo ba, alam ba natin, do we know that we have eternal life? So, anong meron tayo? Paano natin malalaman kung tayo ay saved or lost? Anong meron tayo? Ha? Holy Spirit? Okay, very good. Ano pa? Scriptures? Okay. So kapag meron kang Spirit and Scripture, ano pa? Yun ba ang, yun na lang? Is that everything? Para alam mo kung ikaw ay saved o hindi? Jesus Christ, okay? Meron kang Jesus. Oh. Pag may Jesus ka na, okay ka na. Faith, okay? Repentance, faith kay Jesus, okay ka na. Huh? Testimony to share. Ay, ba naman yun? I'm talking about knowing. Knowing. Paano mo alam? 1 John chapter 5, tingnan mo ang verse 11. 1 John chapter 5, verse 11. Mahirap manghula, lahat ng answers natin nasa Bible. Hindi na tayo manghuhula. We're not guessing. The answers are in the Bible. So, 1 John chapter 5, verse 11. And this is the record. Ay, may record pala tayo. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life. Amen? Amen. And he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. So, yung pala, God gave us a record. May record pala tayo. Okay. Sino pwede kong gamitin pang example? Jello. Si Jello nandito. Nagbisita si Jello. Jello, ilang taong ka na? 15. Sigurado ka? Meron ka bang record na pwedeng patunayan na ikaw ay 15 years old? Anong tawag doon? Birth certificate. May birth certificate ka? Okay. Pakita mo nga, hindi, biro lang. Sige po, Jello. Very good. So, Jello, siguradong 15 ka. Hindi, alam mong 15 ka kasi may record ka. Yung ba yung silbi ng birth certificate? Ha? Para mapatunayan mo sa lahat na ikaw ay 15. Is that correct? Okay. May record ka na isulat. Is that correct? Okay. So, paano mo alam na save ka? May record pala tayo. Ano yung record na binigay sa atin? He that hath the Son hath life. Ayun. Yung nagrepent ng kasalanan at tumanggap kay Jesus Christ, nasa Kanya ang anak, that person has eternal life. Hindi dahil nag-church, walang usapan yung church. Hindi dahil mabait, nagpapakabait. Hindi dahil siya ay relihiyoso, o may mga santo, o may mga tubig, holy water, baptismal water, mineral water, filtered water, ano pang water meron? Putik, or whatever. Albularyo. So, nagtawas na ba kayo? He that hath the Son hath life. Yan ang record ng Diyos. Kaya sometimes yung heart natin, nagdududa tayo. Natural lang yung heart natin magdududa yan. Kasi hindi naman yan ang record ng Diyos. Yung feeling mo, yung puso mo, hindi yan ang record ng Diyos. Ang record ng Diyos yung kanyang salita. At sinabi niya, He that hath the Son hath life.
He that hath not the Son, hath not life. So yung relasyon mo pala kay Jesus Christ, ang katibayan kung ikaw ay saved o hindi saved. So, saan ka dito? Kumikilos ka pa ba sa sarili mong paraan, pananaw? Papunta ka ba doon? O baka bumaling ka na at pinagsisihan mo yung mga pagkakamali mo, yung pagkakasala mo, at ikaw ay lumapit sa Panginoon at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Now, pakinggan niyo ako. May mga tao na papunta doon, sila ay lumapit na tatanggap kay Jesus Christ, pero ay ayaw ko. Hindi sila tunay na tumanggap sa Panginoon. Nag-attend sila ng church, nakinig sila ng pangangaral ng salita ng Diyos, malapit na silang tunay na tumanggap sa Panginoon, pero bumaling uli. Alam mo ang tawag doon? Apostasiya. Apostasiya. To move away from the truth. Narinig ko yung pangangaral. Alam ko yung patungkol kay Kristo, pero hindi ko tatanggapin si Kristo. Ayaw ko. Mas gusto ko pa yung kasalanan ko. Mas gusto ko pa yung buhay ko. Ayaw kong tumanggap sa Panginoon. Hey, listen. That's your choice. Walang namimilit dito. Kung ayaw mong tanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay, gusto mo pa rin manatili sa iyong sariling pamamaraan, hindi mo pagsisisihan yung maling paniniwala o yung mga kasalanan mo, malapit ka nga kay Lord. Pero ito yung maraming taong ganito, apostasiya. Palayo ng palayo sa katotohanan. Nasa majority, yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Pero hindi yan ang pinag-uusapan natin. I want you to know yung tinatawag na assurance of salvation. Paano mo malalaman? Alright? Una sa lahat, tingnan mo yung mga blessing kapag alam mo na ikaw ay saved. Unang mga blessings, ito Number 1, magkakaroon ka ng comfort sa iyong puso. Hindi ka kakabahan. Tingnan mo ang Colossians chapter 2 verse 2. Colossians chapter 2 verse 2. Here are the benefits and the blessings of knowing for sure that you are saved. Well, number 1, you'll have a comfort in your heart. Colossians chapter 2 verse 2. Colossians 2:2. Sabi ng Bible, that their hearts might be comforted, being knit together in love unto all the riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. So Colossians chapter 2 verse 2, that their hearts might be comforted. So ikaw ba ay comforted na alam mo na ikaw ay saved? Amen? May comfort. May comfort sa puso mo. Ano man ang mangyari sa'yo, diba, lumabas ka dito, sagasaan ka ng truck. Ay, huwag naman sana, pero ano man ang mangyari, ikaw na ay na kay Kristo. Amen? Malaking ginhawa yan sa puso. Hindi yung isip, save ba ako o hindi save? Malay ko, hindi ko alam. Saan yung comfort ng heart? You have comfort when you have assurance of salvation. Number 2, meron kang stability sa buhay. Stability. Tingnan mo ang James chapter 1 verse 8. Here's another blessing of assurance. James chapter 1 verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. A double-minded man. Ano yung double-minded, Brother Bill? Hindi ako sure.
Ha? Wala akong, hindi ko alam kung save ba ako o hindi save. Save ba ako o hindi save. Nagdadalawang isip ako. Save ba ako, Brother Bill? Malay ko, hindi ko alam. I don't know your heart. Ikaw ba ay nagrepent at tumanggap kay Jesus Christ? Kung ganon, ikaw ay saved. Nasa iyo ba ang anak? Do you have the Son? If you do, you're saved. You don't have to be double-minded. Huwag ka na mag-double-minded. Ha? Walang stability sa buhay, yung mga nagdududa. So, now yung Kristiyano ba pwede magduda? Yes. Kaya nga binigyan tayo ng record. Kasi sometimes nagdududa talaga tayo. Tingnan mo naman talaga yung ugali mo. Paano ka hindi ka magduda? You understand what I'm saying? Alright? So, stability comes from assurance. Pag alam mong save ka, may ginhawa ka, at hindi ka paligoy-ligoy kung save ka o hindi. Alright? Next, you have confidence before God. Confidence before God. Tingnan mo ang 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 19. 1 John chapter 3 verse 19. 1 John 3:19. And hereby we know we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. Look at verse 20. For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. Beloved, verse 21, if our heart condemn us not, then we confidence toward God. Ay, may confidence ako patungo sa Diyos na hindi niya ako dadalhin sa impyerno magpakailanman. Bakit? Dahil tinanggap ko na si Jesus Christ. Meron akong confidence with God. So, comfort, stability, confidence with God, ma-overcome mo ang buong daigdig kung alam mo na ikaw ay saved. Look at 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 4. You can overcome the world when you know that Jesus Christ is your Savior. 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Do you have victory? May victory ka ba ngayon sa araw na ito? Yes. How do you have that victory? By faith. Yep. And because of that, you can overcome the world. Kahit na yung buong daigdig ay hindi sumunod sa Diyos, hindi ka madadala ng buong daigdig. Kahit na mag-isa ka lang na susunod sa Diyos, susunod ka pa rin sa Diyos. Bakit? Kasi na kay Kristo ka na. Amen? So, you have assurance brings overcoming the world. Tapos, here's one of the biggest blessings of knowing for sure you're saved. You can be a witness to other people. Pwede kang magpatotoo sa mga iba na hindi pa alam kung sila ay saved o hindi. Kung alam mo na ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay saved. When you are saved, you can be a witness to people. Look at John chapter 1 verse 40. Sa aklat naman ng John. Balik tayo sa aklat ng John. John chapter 1 verse number 40. So ito ang testimony ng isang tao na nakilala niya si Kristo. Here's the testimony of Andrew. Pangalan niya, Andrew. Sino yung kapatid ni Andrew? Naalala niyo, sino yung kapatid ni Andrew? Si Peter. Alright, look at John chapter 1 verse 40. John 1:40. One of the two which heard John, this is John the Baptist, speak, followed him, was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. So, si Andrew, nung nakilala niya si Jesus Christ, anong ginawa ni Andrew? Pinuntahan niya yung kapatid niya. Uy, Peter, yung Messiah na inaabangan natin, na hinihintayan natin, nandito na siya. Paano nalaman ni Andrew yon?
Kasi sumampalataya siya. Narinig niya yung preaching ni John the Baptist. E ano yung preaching ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. So yung preaching ni John, tinuro niya si Jesus Christ. Malinaw ba tayo? Yes. Kaya si Andrew, tinanggap niya si Jesus. Ngayon, sasabihin niya kay Peter, Peter, nakita ko na yung Messiah, nandito siya, si Jesus yon. Oh, yung assurance, yung knowledge ni Andrew ay nagpalakas loob kay Andrew na madala niya si Peter. Amen? So, kapag gusto mong lumakas yung witness mo, magkaroon ka talaga ng assurance, knowledge, and persuasion na ikaw ay saved. Tingnan mo ang John chapter 4. There's another lady. Here's another one who gave witness. When she got to know Jesus and believed on Jesus, she told others about Him. Look at John chapter 4, verse 28. John 4:28. The woman then left her water pot. Ito yung woman ng Samaria. The woman left her water pot and went her way into the city and saith unto the men, Come, see a man which told me all things which I ever did. Is not this the Christ? Uy, sabi ng babae, kayo, makinig kayo sa akin. Nakita ko kung sino yung Kristo. Sinabihan niya sa lahat na nangyari sa buhay ko. Talagang totoo, alam ko na siya ang Messiah. Kaya nadala niya yung mga kamag-anak niya, mga mahal niya sa buhay, yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya, nadala niya sa Panginoon dahil alam niya kung sino si Kristo. You understand that? So, kumusta yung iyong assurance? Kasi pag wala kang I know, hindi ka persuaded, hindi ka magiging wala kang testimony. Malinaw ba tayo? Alright. So, paano natin alam kung ikaw ay saved? May record tayo. Ano yung record? Ha? Ano yung record na binigay sa atin? Yes. He that hath the Son hath life. So, may record tayo. Kung baga, ang Bible, ang birth certificate ng mga Kristiyano. Naisusulat yan. Naisulat na yan. At sinasampalatayanan ko yung sinabi ng Diyos. Now, ang Diyos ba ay mapagkakatiwalaan? Yes. Titus chapter 1 verse 2. Look at Titus chapter 1 verse 2. Titus chapter 1 verse 2. Titus 1:2. In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. So may pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa pangako ng Diyos na hindi kayang magsinungaling. So hindi sinungaling ang Diyos. Kung sino talaga ang nakay Kristo, sila ay may buhay na walang hanggan. Is that clear? Yes. Is that clear? So you can trust God. You have His Word. You have the promises of God. Ang daming mga promises ng Panginoon patungkol sa buhay na walang hanggan. Wala tayong time para i-examine yan. Pero sa study notes ninyo, letter B, dito, yung mga pangako ng Diyos. Ilan lang? Meron ako mga 5 example ng mga pangako ng Diyos para alam mo kung ikaw ay saved. You can trust in God. Alright? Now, so, ano ang requirement para alam mo na ikaw ay saved? Ha? Ano ang requirement para alam mo na ikaw ay saved? O, nagrepent at tumanggap kay Jesus Christ. Nag-believe kay Jesus Christ. Yan ang requirement. Acts chapter 16 verse 31. Acts chapter 16 verse 31. Acts 16:31. Tingnan mo yung verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So, ang gandang question, no?
Itong Philippine jailer, ano siya, warden siya ng mga preso. Ano ang dapat kong gawin para ako ay masave? Sabi ni Paul, verse 31, and they said, that's Paul and Silas, or Silvanus, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. You believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. So, nasaan yung repentance ni jailer, ni warden, yung guard ng preso? Nagmamakaawa na nga eh. Nandyan yung repentance niya. Kasi nagtanong, paano ko masisave? Kung wala siyang pagsisisi, hindi siya magtatanong kung paano siya masave. Magpapatuloy siya ng matigas. Pero yun, nagmamakaawa na siya kay Paul and Silas na binugbog niya sa preso. Paul, Silas, paano ako maliligtas? Kaya pag yung tao nagrepent na, anong kulang? Believe na lang. Believe on the Lord Jesus Christ. So, question, nagrepent and believe ba yung jailer? Yes. Oh. Ano siya, save or lost? Save. Pero ang dami niyang binugbog sa preso. Ang dami niyang ginawang pagkakamali. Sigurado, abusado yan sa pamilya niya. Hindi. Nung tinanggap niya si Jesus Christ, binago siya ng Diyos. Kaya, hulaan niyo, magulat yung asawa niya. Pag uwi niya, kasama niya si Paul, si Silas, hinugasan pa niya yan. Yung mga binugbog niya sa preso. Siguro, laking gulat ng asawa niya. Ano nangyari sa'yo? Sa palagay mo, malaking tao yan o maliit na tao? Siguro, barumbado yung tao na yun. Barbarian yan na nag-aalaga ng mga preso. Yes. Pero nung pumasok siya kay Jesus Christ, tinanggap niya si Jesus Christ, nagbago siya. So, how do you know you're saved? Did you believe on the Lord Jesus Christ as your Savior? Nagrepent ka ba? Did you turn from sin? Trust the Lord as your Savior? He that hath the Son hath life. Is that correct? Amen. So question, do you have the Son? If you have the Son, you have life. Okay? Alright? Marami pa tayong mga evidences na pwedeng sabihin. Pero yung mga evidences na yan, hindi yan ang basihan ng salvation. Ang basihan ng salvation ay si Jesus Christ. Yung mga ebidensya, lumalabas lang yan pagkatapos. Halimbawa, gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Gusto mo nang magbasa ng Bible. Gusto mo nang baguhin yung buhay mo. Gusto mo nang matutong lumakad, nakapiling ang Diyos. Gusto mong magmahal sa mga kapatiran. Lahat yan, ebidensya yon. Pero hindi yan ang basihan. Right. Ang basihan is believe on the Lord Jesus Christ. Yun ang basihan. Amen. So, maririnig mo yung boses ng Panginoon sa pangangaral, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. You hear the Word of God. You hear the Spirit of God in your heart, testifying, saying, Amen, that's true. But that's not the basis of salvation. The basis is Jesus died for me. Jesus was buried. Jesus rose again for me. I know I'm saved because of Him. So, do you know? And are you persuaded? So, pagpatuloy natin ito next week. Let's pray and ask the Lord to bless them. Bow your heads, close your eyes. Father in heaven, we thank you, Lord, for a salvation that we can know. We thank you for the record that you've given us the Son. And he that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life, but the wrath of God abides on him. And so, Lord, I pray that if there's some here who don't know Jesus Christ as Savior, that today would be the day that they would turn from sin and trust in Jesus Christ as Savior. And ask God that you do a special work in our hearts. And we pray for those who know you as Savior. Help us to grow in the Lord. We pray these things in Jesus' name. Amen and amen.